Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwentuhan. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa paglalakbay sa mundo ng mga pangarap, pag-ibig at pagsubok. Handa na ba kayong buksan muli ang inyong mga puso? Sabi nila, ang pagiging isang ina ay hindi natatapos sa pagsilang ng isang sanggol. Ito raw ay isang sumpang panghabambuhay, isang tungkulin na nakatatak sa kaluluwa. Pero paano kung ang pusong tumitibok para sa isang bata ay hindi naman ang pusong nagdala sa kanya sa sinapupunan? Saan nga ba tunay na nagsisimula ang pagmamahal ng isang ina? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amihan sa unang kabanata. Anghel sa Impyernong Mansyon. May isang tunog na pamilyar kay Amihan Silayan. Hindi ito ang marahan na kaluskos ng kanyang sapatos sa makintab at malamig na marmol na sahig. Hindi rin ito ang ugong ng mamahaling aircon na tila nagpapalamig sa isang bahay na wala namang init. Isang tahanang walang buhay. Ang tunog na iyon ay isang mahinang pagiyak. Isang hikbi na tila ba natatakot kahit ang hangin ay marinig ito. Sa loob ng malawak at malapalasyong mansyon ng mga Del Fuego, si Amihan ay isang anino lamang. Isang aninong naglilinis, nag-aayos at yumuyuko. Sa unang linggo niya bilang kasambahay, natutunan niyang gawing invisible ang sarili. Huwag magtanong. Huwag magsalita maliban kung kinakailangan. At higit sa lahat, huwag makialam. Pero ang pag-iyak na iyon, sinisira nito ang lahat ng patakaran. Bawat gabi, naririnig niya ito mula sa ikalawang palapag, sa dulo ng pasilyo kung nasaan ang silid ng nag-iisang anak ng kanyang amo, si Gael Del Fuego. Ang pangalan ng bata ay Sinag, isang pangalan na puno ng liwanag. Pero ang buhay nito ay tila nababalot sa dilim. Muli, narinig niya ang pagiyak habang nagpupunas siya ng isang antigong florera. Mas malakas ito ngayon. Mas may halong sakit. Napahinto si Amihan. At ang puso niya ay tila pinipiga. Ang alaala ng isang maliit na anghel na nawala sa kanya noon ay biglang bumisita sa kanyang isipan. Isang multo na laging bumubulong ng ano kung hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang umakyat sa engranding hagdanan. Bawat hakbang ay may kasamang kabog sa dibdib. Habang papalapit siya sa silid, lalong lumilinaw ang tunog. Hindi lang ito pagiyak. Ito ay paghingi ng saklolo. Sa labas ng silid ni Sinag, nakasarado ang pinto. Ngunit mula sa kwarto sa tapat nito, ang silid ng yaya ay dinig na dinig ang malakas na tunog ng telebisyon. Tila ba sinasadyang takpan ng anumang ingay na nagmumula sa alaga nito. Anong ginagawa mo rito, Amihan? Napatalon sa gulat si Amihan. Sa likod niya ay nakatayo ang mayordoma ng mansyon, si Aling Loida, isang babaeng may matalim na tingin at kilay na laging magkasalubong. Narinig ko po ang iyak ng bata, Aling Loida. Mukhang huwag kang makialam sa hindi mo trabaho. Putol nito sa kanya. Ang boses ay kasing lamig ng sahig na nilalakaran nila. May yaya ang bata. Bumalik ka na sa baba. Tumango si Amihan. Pero ang mga paa niya ay tila nakapako sa kinatatayuan. Tumalikod ang mayordoma. Tiwalang susunod ang utusan. Pero nang marinig ni Amihan ang isang ubo mula sa loob ng silid, isang tuyo at nahihirapang ubo, alam niyang hindi niya kayang talikuran ito. Ang pagkawala ng sarili niyang anak dahil sa sakit at kahirapan ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Hindi niya hahayaang maulit iyon sa ibang bata kahit pa ang kapalit nito ay ang trabahong bumubuhay sa kanyang pamilya sa probinsya. Sa isang iglap ng katapangan, hinawakan niya ang seradura. Hindi ito nakalock. Itinulak niya ang pinto ng marahan. Ang bumungad sa kanya ay isang tanawing dumurog sa kanyang puso. Sa gitna ng isang malaki at mamahaling kuna,
Nakahiga si Sinag. Ang kanyang mukha ay mapulang-mapula. Ang mga labi ay tuyo at ang paghinga ay mababaw. Pawis na pawis ang bata kahit malamig sa silid. Nilalagnat ito. Mataas ang lagnat. Walang pag-aalinlangan. Pumasok si Amihan sa loob. Nilapitan niya ang kuna at marahang hinipo ang noo ng bata. Napaigtad siya sa init. Ang init na iyon ay pamilyar. Ang init na iyon, ang huling naramdaman niya sa noo ng kanyang anak bago ito mawala. Hindi na siya nag-isip pa. Maingat niyang binuhat si Sinag mula sa kuna. Ang maliit na katawan nito ay nanghihina sa kanyang mga braso. Niyakap niya ito ng mahigpit, ibinubulong ang mga salitang pampakalma na dati niyang ginagawa. Shh! Tahan na, munting anghel. Nandito na ako. Hindi kita pababayaan. Sa yakap ni Amihan, tila bahagyang huminaho ng bata. Isinandal nito ang ulo sa kanyang balikat. Ang init ng lagnat ay tumatagos sa kanyang damit. Sa sandaling iyon, hindi siya si Amihan na kasambahay. Siya ay isang ina na muling nahanap ang kanyang nawawalang anak na wala ang lahat sa kanyang paligid. Ang takot na masisante, ang galit sa pabayang yaya, ang lamig ng mansyon. Ang tanging mahalaga ay ang batang may sakit sa kanyang mga bisig. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa madilim na silid at sa bukana ng pinto ay nakatayo ang isang mataas at makisig na lalaki. Ang kanyang mukha ay nababalot sa anino, ngunit ang tindig niya ay puno ng kapangyarihan at galit na hindi maitatago. Siya si Gael del Fuego. Namilog ang mga mata ni Amihan. Nanigas siya sa kinatatayuan. Yakap pa rin ang bata. Isang malamig at mabigat na boses ang bumasag sa katahimikan. Bawat salita ay tila isang latigo na humahampas sa hangin. Anong ginagawa mo sa anak ko? Galit. Ito ang unang emosyon na kumulo sa loob ni Gael del Fuego. Isang nag-aalab na galit na tila kayang sunugin ang buong mansyon. Pagod siyang umuwi mula sa isang mahabang araw ng mga pulong na walang katapusan. At ito ang bubungad sa kanya? Isang estranghero, isang baguhang katulong na hawak-hawak ang kanyang anak sa gitna ng dilim. Ang alaala ng kanyang yumaong asawa, si Clarice, ay biglang sumalakay sa kanyang isipan. Ang pangako niya sa sarili na poprotektahan niya ang nag-iisang bunga ng kanilang pagmamahalan. At ngayon ang pangakong yon ay tila pinagtatawanan ng eksenang nasa harap niya. Sino ka para hawakan ang anak ko? Ulit ni Gael, ang boses ay mas mababa na ngayon pero mas puno ng panganib. Bawat hakbang niya palapit ay tila yumanig sa sahig. Pero ang babae ay hindi natinag. Imbes na matakot at ibaba ang bata, lalo pa nitong hinigpitan na ng yakap kay Sinag. Nakita ni Gael ang pag-aalala sa mga mata nito. Isang dalisay na pag-aalala na hindi niya inaasahan. Mataas po ang lagnat niya, sir. Sabi ng babae, ang boses ay nanginginig, pero buo. Kanina pa po siya umiiyak, hindi po siya pinapansin ng yaya. Tumingin si Gael sa kanyang anak. Ngayon niya lang napansin ang pamumula ng mukha ni Sinag, ang hirap nito sa paghinga. Ang galit niya ay biglang nahaluan ng isa pang damdamin na mas matindi. Takot. Isang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ilang sandali pa, dumating na ang personal na doktor ng pamilya, si Dr. Ramirez, na mabilis na ipinatawag ni Aling Loida. Maingat na kinuha ng doktor si Sinag mula sa mga braso ni Amihan. Habang sinusuri ng doktor ang bata, ang atensyon ni Gael ay napako sa babaeng katulong. Sino siya? Amihan. Tama, iyon ang pangalan niya. Isang linggo pa lang siya rito. Isang mukhang walang maipagmamalaki, simple at tahimik.
Pero sa mga mata niya kanina, may nakita siyang kakaiba. Isang tapang na hindi nababagay sa isang utusan. Sino ang yaya ng bata? Tanong ni Dr. Ramirez. Ang boses ay seryoso. He's severely dehydrated and his fever is dangerously high. Kung hindi siya naagapan agad, maaaring kinumbulsyon na siya. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa pandinig ni Gael. Kinumbulsyon. Ang salitang iyon ang nagpabalik sa lahat ng sakit. Si Clarice, iyon ang huling sinabi ng mga doktor bago siya tuluyang mawala. Sa wakas ay lumabas din ang yaya, si Marites, mula sa kanyang silid. Kinukusot pa ang mga mata na tila bagong gising. Bakit po, sir? Hindi na nagsalita pa si Gael. Ang galit na kanina'y nag-aapoy ay naging isang nagyeyelong kaparusahan. Isang tingin lang mula sa kanya ang nagsabi ng lahat. Get out of my house, now, sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Walang sigaw, walang pagbabanta. Isang tahimik na pagpapaalis na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Nanginginig na umalis si Marites at naiwan sa silid ang isang nakabibinging katahimikan. Si Dr. Ramirez ay nag-asikaso na sa bata habang si Aling Loida naman ay nakayuko sa isang sulok. Alam na may pagkukulang din siya. Ang mga mata ni Gael ay muling bumalik kay Amihan. Nakatayo lang ito sa gilid, tahimik na pinapanood si Sinag na tila ba ito ang sarili niyang anak. You saved him, sabi ni Gael. Hindi isang tanong, kundi isang pag-amin. Isang katotohanang mahirap lunukin para sa isang taong sanay na siya ang laging tama. Yumuko lang si Amihan. Gagawin po iyon ng kahit sino, sir. Hindi, sagot ni Gael. Hindi ginawa ng yaya niya. Hindi ginawa ng mayordoma ako. Ikaw lang. May kung anong kumirot sa puso ni Gael. Pagkakasala. Ilang buwan na niyang ibinabaon ang sarili sa trabaho, ginagawang dahilan ng pagluluksa para iwasan ang responsibilidad niya bilang ama. Tinitiis niya ang pagiyak ni Sinag sa gabi dahil ipinapaalala nito sa kanya si Clarece. Ang sakit, ang kawalan. At sa pag-iwas niya, muntik na niyang mapahamak ang sarili niyang anak. Matapos mabigyan ng gamot, unti-unting bumuti ang pakiramdam ni Sinag. Ang paghinga nito ay naging mas maluwag at ang lagnat ay nagsimulang bumaba. Ang maliit na kamay nito ay nakahawak sa daliri ni Dr. Ramirez. Kailangan niya ng masusing pagbabantay ngayong gabi, sabi ng doktor kay Gael. Tumango si Gael. Tumingin siya sa paligid. Walang yaya. Si Aling Loida ay hindi marunong mag-alaga ng sanggol. Siya, hindi niya alam kung paano. Muli, napatingin siya kay Amihan. Nakita niya kung paano nito tininitigan si Sinag. May pagmamahal doon, isang bagay na matagal nang nawala sa mansyon na ito. Ikaw, utos ni Gael. Ang boses ay puno pa rin ng autoridad pero wala na ang dating galit. Ikaw ang magbabantay sa kanya ngayong gabi. Nagulat si Amihan. Pero sir, walang pero. Dito ka sa silid niya. Siguraduhin mong hindi natataas ulit ang lagnat niya. Idinugtong pa niya na tila ba sinusubukan niyang bawiin ang anumang kabaitan na maaaring ipinahiwatig ng kanyang utos. Trabaho mo ito. Walang personalan. Huwag kang magkakaroon ng anumang attachment sa bata. Maliwanag? Tumango si Amihan, isang tango na puno ng pag-unawa at kaunting lungkot. Habang papaalis si Gael sa silid, isang pamilyar na boses ang pumuno sa pasilyo. Matamis ngunit may halong pagkaalarma. Gael, darling, nabalitaan ko ang nangyari. Kumusta na ang baby? Si Amaranta Valderrama, ang kanyang dating nobya, ay naglalakad palapit, suot ang isang mamahaling bestida na tila hindi nababagay sa sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit nang mapadako ang tingin niya kay Amihan na nasa loob ng silid ni Sinag,
Isang panandaliang kislap ng lamig ang dumaan sa mga ito. Ngumiti siya ng matamis kay Gael bago muling tumingin kay Amihan na ngayon ay inaayos ang kumot ni Sinag. Ang kaangiti ni Amaranta ay hindi umabot sa kanyang mga mata nang bumulong siya, sapat lang para marinig nilang tatlo. Mukhang may bago na palang paborito si Gael. Nagbago ang simoy ng hangin sa loob ng Villa Esmeralda. O baka sa pakiramdam lang ni Amihan yon. Ang dating mansyon na tila isang malamig na museo ay unti-unting nagkakaroon ng buhay. Sa silid ni Sinag, ang bintana ay lagi nang bukas sa umaga, hinahayaang pumasok ang ginintuang sinag ng araw. Ang amoy ng antiseptic ay napalitan na ng amoy ng baby powder at gatas. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang mahinang pag-iyak ay napalitan na ng mga ungol ng isang masaya at malusog na sanggol. Sa ilalim ng pag-aalaga ni Amihan, mabilis na bumalik ang lakas ni Sinag. Ang dati maputlang balat nito ay ngayoy may kulay na, at ang mga mata nito'y laging alerto, sinusundan ang bawat galaw niya sa silid. Naging isang ritual ang kanilang mga araw. Ang pagpapakain ng maligamgam na lugaw, ang masayang oras ng paliligo, kung saan pinupuno ni Sinag ng tilamsik ng tubig ang buong banyo, at ang mga hapon ng paglalaro sa malambot na carpet. Pero sa kabila ng lahat ng ito, laging may aninong nakabantay. Ang anino ni Gael del Fuego. Tinupad ni Amihan ang utos nito. Trabaho lang, walang personalan, ngunit paano mo sasabihin sa puso na huwag tumibok? Paano mo pipigilan ang sarili mong ngumiti kapag ang isang maliit na kamay ay mahigpit na humahawak sa iyong daliri? Napansin ni Amihan ang mga pagbabago sa kanyang amo. Dati, hating gabi na itong umuwi. Ngayon, naririnig na niya ang ugong ng sasakyan nito bago pa man magdilim. Hindi ito pumapasok sa silid ni Sinag, pero alam ni Amihan na nandyan lang ito sa labas. Minsan, nahuhuli niya ang anino nito sa ilalim ng pinto. Sa ibang pagkakataon, nararamdaman niya ang mga mata nitong nakamasid mula sa bahagyang nakaawang na pinto. Isang hapon, habang abala siya sa pagpapatulog kay Sinag, pumasok si Gael. Nagulat si Amihan at dali-daling napatayo ng tuwid. "Sir?" Bati niya. Yumuko ng bahagya. Hindi tumingin sa kanya si Gael. Ang mga mata nito ay nakapako sa natutulog na anak. "Kumusta ang timbang niya?" Tanong nito. Ang boses ay formal at walang emosyon. "Tumaas po ng kalahating kilo, sir," sabi po ng doktor noong isang linggo. Tumango lang ito. May sasabihin pa sana ito, pero tila hindi mahanap ang mga salita. Pagkatapos ng ilang sandali ng alanganing katahimikan, tumalikod na lang ito at umalis. Para kay Amihan, sapat na iyon. Ang maikling at awkward na pag-uusap na iyon ay isang malaking hakbang mula sa dating nagyeyelong pader sa pagitan nila. Ang gabing iyon ang nagpabago sa lahat. Katatapos lang pakainin ni Amihan si Sinag. Ang bata ay masigla at tila ayaw pang matulog. Upang aliwin ito, kinandong niya ito at sinimulang kantahan ng isang lumang awiting bayan mula sa kanilang probinsya ng Tala-Araw. Isang kantang madalas awitin ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Doon po sa aming bayan, sa Tala-Araw. Ang boses ni Amihan ay mahina at malambing, puno ng pangungulila sa sariling bayan, ngunit may kasama ring pagmamahal para sa batang nasa kanyang kandungan. Habang kumakanta, ginagaya niya ang mga ibong lumilipad gamit ang kanyang mga kamay. Nakatitig lang sa kanya si Sinag, ang mga mata nito ay bilog at puno ng pagkamangha. At nang gumawa si Amihan ng isang nakakatawang muka sa dulo ng kanta, isang tunog ang lumabas sa bibig ni Sinag. Hindi ito ungol. Hindi hikbi. Isang malinis, dalisay, at masayang halakhak. Napahinto sa paghinga si Amihan. Ang tawang iyon
ay parang musika sa kanyang pandinig, isang tunog na mas matamis pa sa anumang kanta. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang tumawa ng ganito si Sinag. Muli siyang gumawa ng nakakatawang mukha at muling humalakhak ang bata, mas malakas pa ngayon at may kasama pang pagpadyak ng mga paa. Sa sobrang tuwa, hindi na malayan ni Amihan na hindi na pala sila, dalawa lang sa silid. Nang lumingon siya, nakita niya si Gael na nakatayo sa may pintuan. Hindi na ito nagtatago sa anino. Nakatayo ito roon, nakatingin sa kanila. Ang karaniwang malamig at seryosong mukha nito ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha at sa gilid ng kanyang mga labi may isang bahagyang pag-angat, isang multo ng isang ngiti. Ang tawa ni Sinag, ang tila bumasag sa yelong bumabalot sa puso ng ama nito. Sandaling nagkatitigan sina Amihan at Gael, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang masayang halakhak ng bata. Sa mga mata ng isa't isa, may isang bagong pag-unawa na nabuo. Isang koneksyon na hindi nangangailangan ng salita. Nakita ni Gael hindi lang isang kasambahay, kundi ang babaeng nagbalik ng tawa sa kanyang anak. At nakita ni Amihan, hindi lang isang malupit na amo, kundi isang amang nasasabik marinig ang kaligayahan ng kanyang anak. Dahan-dahang humakbang si Gael papasok sa silid. Bawat hakbang ay maingat, na tila ba natatakot siyang baka maputol ang mahiwagang sandali. Umupo siya sa gilid ng kama, ilang pulgada lang ang layo mula kay Amihan. Anong kinanta mo? Tanong niya. Ang boses ay mahina, halos isang bulong. Isang kanta po mula sa amin, sir. Tungkol po sa mga maya. Tumango si Gael, ang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Sinag, na ngayon ay masayang naglalaro sa mga daliri ni Amihan. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila, ngunit hindi ito ang dating alanganing katahimikan. Ito ay isang katahimikang puno ng kahulugan. Naramdaman ni Amihan ang bigat ng araw-araw na pagtatrabaho at pag-aalala na unti-unting nawawala. Sa sandaling ito, sa loob ng silid na ito, kasama ang dalawang Del Fuego, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Kapayapaan. Nang akmang tatayo na si Amihan para ibalik si Sinag sa kuna, pinigilan siya ng boses ni Gael. Huwag muna. Muli siyang napatingin dito. Mula ngayon, sabi ni Gael. Ang tingin ay seryoso at direkta, ngunit may halong pag-aatubili na tila ba kinakapa pa niya ang mga tamang salita. Sabay na tayong maghahapunan. Napatulala si Amihan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Siya, isang kasambahay, sasabay sa hapunan ng makapangyarihang si Gael del Fuego? Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman pinangarap o inisip. Hindi na niya kailangang sumagot. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay sapat na. Tumayo si Gael, at bago ito tuluyang lumabas ng silid, lumingon ito sa kanya. At sa pagkakataong ito, sigurado si Amihan sa kanyang nakita. Isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit totoong ngiti. Naiwan si Amihan sa silid, yakap pa rin si Sinag na ngayon ay nagsisimula ng antukin. Ang puso niya ay bumibilis ang tibok. Isang halo ng kaba, pagtataka, at isang emosyon na hindi niya pinangalanan. Pag-asa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng impyernong mansyon na iyon, isang maliit na sinag ng pag-asa ang nagsimulang sumilay. Ngunit hindi niya alam na sa labas ng kanilang munting mundo, isang mas madilim na anino ang nagmamasid, puno ng inggit, at nagpaplano ng sirain ang nabubuong liwanag. Para kay Amaranta Valderrama, ang Villa Esmeralda ay hindi isang tahanan. Ito ay isang kaharian, isang trono na dapat ay sa kanya. Bawat sulok ng mansyon,
Mula sa mga painting na nakasabit sa dingding hanggang sa mga mamahaling kubyertos sa kusina ay sumisigaw ng kapangyarihan, isang kapangyarihang inagaw sa kanya ng tadhana. O mas tamang sabihin, inagaw ni Clarice. Ngayong wala na si Clarice, dapat lang na bumalik sa kanya ang lahat. Kay Gael at sa kanya. Sila dapat ang hari at reyna ng kahariang ito. Kaya naman, nang mabalitaan niya mula sa isang usiserang kasambahay ang utos ni Gael na nasabay na silang maghahapunan ng katulong na si Amihan, ang pakiramdam ni Amaranta ay tila pagtataksil, isang insulto, isang hamak na tagapag-alaga itataas sa level niya, uupo sa mesang dapat ay para sa kanya. Ang inggit ay isang lason, at si Amaranta ay handang-handa nang ipainom ito sa lahat. Kinabukasan, dumating siya sa mansyon na may dalang malalaking paper bag mula sa pinakamamahaling tindahan ng laruan sa syudad. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang ahas na handa ng manuklaw. Good morning. Bati niya, ang boses ay masigla. Naabutan niya si Amihan sa sala, karga-karga si Sinag at pinaglalaruan ito gamit ang isang maliit na kalansing na gawa sa kawayan. Ma'am Amaranta, magalang na bati ni Amihan. Oh, how cute, sabi ni Amaranta, tinutukoy ang laruan. Very provincial. May diin sa huling salita, sapat lang para maramdaman ni Amihan ang pang-iinsulto. Inilabas ni Amaranta ang mga bago niyang bili. I bought these for Sinag. They're all imported from Europe. BPA-free and certified non-toxic. Mas safe para sa baby. Inabot niya ang mga makukulay at kumikinang na laruan kay Amihan, na para bang naglilipat ng isang mabigat na responsibilidad. Ang mensahe ay malinaw. Ang simpleng pag-aalaga ni Amihan ay hindi sapat. Mapanganib. Wala nang nagawa si Amihan kundi tanggapin ang mga ito na may pilit ng ngiti. Ang dating masayang laro nila ni Sinag ay biglang naging isang paalala ng kanyang mababang katayuan. Ang tanghalian ang naging entablado para sa ikalawang akto ng kanyang plano. Nagpumilit si Amaranta na siya ang magpapakain kay Sinag sa harap mismo ni Gael na umuwi para sa pananghalian. Habang abala ang lahat at habang si Amihan ay naglalagay ng baso ng tubig sa mesa, isang mabilis at kalkuladong galaw ang ginawa ni Amaranta. Bahagya niyang itinulak ang mangkok ng mainit na sopas na nasa tabi ng high chair ni Sinag, kasabay ng pagdaan ni Amihan. Ay, tili ni Amaranta. Ang mangkok ay tumagilid. Ang mainit na sabaw ay natapon sa sahig. Ilang pulgada lang mula sa mga paa ng bata. Nagsigawa ng lahat. Ang unang reaksyon ni Amihan ay kunin si Sinag palayo sa panganib. Ngunit si Amaranta ang mas mabilis sa pag-arte. Oh my God! Sinag! Amihan, ano ba? Mag-ingat ka naman. Sigaw niya, ang muka ay puno ng pagkukunwaring takot. Napatayo si Gael. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang natapong sopas, ang umiiyak na si Sinag, at si Amihan na tila nataranta. Ang nakita niya ay isang eksena ng kapabayaan. Sorry po sir, ma'am, hindi ko po. Nauutal na sabi ni Amihan. It's okay darling. It was an accident. Sabi ni Gael, pinapakalma si Amaranta. Ngunit ang tingin na ibinigay niya kay Amihan, ay puno ng pagkadismaya. Later that afternoon, nang makaalis na si Amihan para ihanda ang gatas ni Sinag, sinamantala ni Amaranta ang pagkakataon. Umupo siya sa tabi ni Gael sa veranda. Ang kamay ay marahang ipinatong sa braso nito. Gael, panimula niya. Ang boses ay malumanay at puno ng pag-aalala. I know she means well,
Mabait naman si amihan. I can see that. But? Tanong ni Gael. Alam na may kasunod ang mga salitang yon. But, nag-aalala lang ako para kay Sinag. Sabi ni Amaranta, ang mga mata ay tila nagmamakaawa. She's just a simple girl from the province. Hindi siya sanay sa ganitong buhay, sa mga standards natin. Paano kung sa susunod, hindi lang sopas ang matapon? What do we really know about her background? I'm just scared, Gael. Bilang isang babae, bilang halos ina na rin ni Sinag, I can't help but worry. Ang mga salita ni Amaranta ay parang mga binhi ng lason. Bawat isa ay maingat na itinatanim sa isipan ni Gael. Hindi niya direktang siniraan si amihan. Ngunit pinagdudahan niya ang kakayahan nito, ang pinanggalingan nito, ang buong pagkatao nito. Ginamit niya ang pagmamahal ni Gael kay Sinag laban sa babaeng nagligtas na dito. Nakita ni Amaranta ang pagbabago sa ekspresyon ni Gael. Mula sa pagtatanggol, naging pagdududa, at sa huli, pag-aalala. Alam niyang pumasok na ang lason. Nang gabing iyon, habang pauwi na siya sakay ng kanyang magarang kotse, tumunog ang kanyang cellphone, isang numero na hindi nakarehistro. Sinagot niya ito. Ang matamis na maskara ay tuluyan nang nawala, napalitan ng isang malamig at kalkuladong tono. Oh, hello? Isang pamilyar na boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Kumusta? Ayos na ba? Everything is falling into place. Sagot ni Amaranta. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa salamin. Pinagmamasdan ang sarili niyang refleksyon sa dilim. Konting tulak na lang. Siguraduhin mong handa ka na. Ako pa ba? Good, sabi ni Amaranta. Bago niya ibaba ang tawag, nag-iwan siya ng huling utos, isang pangungusap na naglalaman ng lahat ng kanyang masamang balak. Malapit na. Siguraduhin mong walang palya. Hindi niya alam. Sa loob ng mansyon, si amihan na abala sa pagpapatulog kay Sinag ay napadaan sa may bintana. Nakita niya ang papalayong sasakyan ni Amaranta, ngunit ang mas nakakuha ng kanyang pansin ay ang isang lalaking nakatayo sa may anino ng gate. Kausap ang security guard. Ang lalaki ay pamilyar. Ito si Lorenzo, ang pinsan ni Gael, at ang hawak nitong cellphone ay kapareho ng modelong ibinaba ni Amaranta bago niya paandarin ang kanyang sasakyan. Pagdududa. Ito ang bagong bisita sa isipan ni Gael del Fuego. Isang bisitang hindi inanyayahan ngunit ayaw nang umalis. Dumating ito kasama ng mga salita ni Amaranta, mga salitang kasing lambot ng seda, ngunit may tinik na kumakapit. What do we really know about her background? Ang tanong na iyon ay paulit-ulit na umalingaungaw sa kanyang isipan. Pinagmamasdan niya si amihan mula sa kanyang study. Sa sala, buong pasensyang sinusubuan ng babae si Sinag. May ngiti sa mga labi nito. Isang ngiting hindi kailanman pilit. Nakikita niya ang sinseridad. Nakikita niya ang pagmamahal. Ito ang babaeng nagpatawa sa kanyang anak. Ito ang babaeng nagligtas sa buhay nito. Ngunit ito rin ang babaeng muntik nang makatapon ng kumukulong sopas sa kanyang anak. Isang bahagi ng kanyang isip ay nagsasabing, aksidente lang iyon. Ngunit ang bahaging nalason na ng mga salita ni Amaranta ay bumubulong. Paano kung hindi? Kinabukasan, ipinatawag ni Gael ang kanyang security team. Maglagay kayo ng karagdagang CCTV camera sa buong bahay. Utos niya. Lalo na sa nursery, sa sala, at sa hardin. I want every angle covered. Nang ikinakabit na ang mga kamera, naramdaman ni amihan ang pagbabago. Ang bawat galaw niya ay tila binabantayan. Ang dating maluwag na espasyo ng mansyon ay biglang naging isang kulungan na may libu-libong matang nakatingin. Ang tiwalang unti-unti nang nabubuo sa pagitan nila ni Gael
ay tila binawi nito. Isang gabi, habang naghahapunan sila, isang ritual na naging mas alanganin at tahimik. Muntik nang masamid si Sinag sa kinakaing prutas. Bago pa man makagalaw si Gael, mabilis ngunit mahinahon, nang naisagawa ni Amihan ang tamang paraan para maalis ang bara. Umiyak ng bahagya ang bata dahil sa gulat, ngunit ligtas ito. Nakita ni Gael ang profesionalismo at bilis ng pagkilos ni Amihan. Saglit na nawala ang lahat ng kanyang pagdududa. Isang alon ng pasasalamat at hiya ang bumalot sa kanya. Aaminin na sana niya ang kanyang pagkakamali, hihingi na sana ng tawad sa pagiging malamig niya nitong mga nakaraang araw. Ngunit bago pa man may lumabas na salita sa kanyang bibig, muling pumasok ang tinig ni Amaranta sa kanyang isipan. Baka naman sinadya niya para magmukhang bayani? Napailing si Gael sa sariling isip. Nababaliw na ba siya? Pero sapat na ang sandaling pag-aalinlangan na iyon para muling itikom ang kanyang bibig at ibalik ang pader na yelo sa pagitan nila ni Amihan. Sa isang madilim at halos abandonadong basement parking ng isang lumang gusali, ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang poste na walang tigil sa pagkurap-kurap. Dito, naghihintay si Amaranta sa loob ng kanyang kotse, ang makina ay patay. Ilang sandali pa, isang anino ang nagmamadaling lumapit. Si Lorenzo ang pinsan ni Gael. Ang kanyang damit ay gusot at ang mukha ay pinagpapawisan kahit malamig sa basement. Pumasok siya sa shotgun seat, dala-dala ang amoy ng takot. Amaranta, sigurado ka ba rito? Bungad niya, ang boses ay nanginginig. Pamilya ko sila. Si Gael, dugo ko siya. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amaranta. Pamilya? Ang pamilyang nagpabaya sa'yo habang nalulunod ka sa utang dahil sa sugal? Ang pinsan mong ni minsan ay hindi ka tinulungan? Natahimik si Lorenzo. Bawat salita ni Amaranta ay isang patalim na tumutusok sa kanyang ego. Hindi ito simpleng pera lang, Lorenzo. Pagpapatuloy ni Amaranta, ang tono ay nagbago. Naging mas mapangakit. Isipin mo, kapag kami na ni Gael ang magkasama, makukuha ko ang lahat ng gusto ko. At kapag nakuha ko na ang gusto ko, makukuha mo rin ang gusto mo. Bayad lahat ng utang mo, isang bagong simula. O gusto mo bang habambuhay na lang maging anino ng pinsan mo? Yumuko si Lorenzo. Talo na siya. Ang tukso ng kalayaan mula sa kanyang mga problema ay mas malakas kaysa sa anumang natitira niyang katapatan. Anong kailangan kong gawin? Ngumisi si Amaranta. Inabot niya rito ang isang maliit na paper bag. Sa loob may isang burner phone at isang makapal na sobre ng pera. Pampalubag loob, down payment, sabi niya. Simple lang ang plano. Sa araw ng fiesta sa bayan, magkakaroon ng fireworks display. Lahat ay abala. Sa oras na iyon, gagawa ka ng distraction sa hardin. Kahit ano. Itumba mo ang mga paso. Sigawan mo ang isang hardinero. Kahit ano, para makuha ang atensyon ng lahat. Lalo na ng katulong na iyon. Habang abala sila, patuloy niya, kukunin ng mga tauhan ko ang bata. Walang makakakita. Walang masasaktan. Dadalhin nila ang bata sa isang lumang simbahan sa kabilang bayan. Doon, maghihintay ka. Pagkatapos, tatawag ka sa akin gamit ang teleponong yan. At ako ang darating bilang isang bayani. Ako ang makakahanap sa nawawalang tagapagmana ng mga Del Fuego. Ako ang magbabalik ng liwanag sa buhay ni Gael. Napatitig si Lorenzo sa burner phone. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila bigat ng isang kasalanang hindi na mabubura. Paano ang mga kamera? Tanong niya.
Kaya ka nga nandyan, di ba? Ikaw ang namamahala sa security. Alam mo kung saan ang mga blind spot. Alam mo kung paano i-disable ang ilan sa mga ito nang hindi ka hinahinala. Tumingin si Amaranta ng diretso sa kanyang mga mata. Huwag kang magkakamali, Lorenzo. Tumangulang si Lorenzo. Ang lalamunan ay tuyo. Kinagabihan, sa Villa Esmeralda, habang mahimbing na natutulog ang lahat, isang anino ang dahan-dahang pumasok sa security room, si Lorenzo. Gamit ang kanyang access codes, binuksan niya ang system. Tinitigan niya ang monitor na nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng mansyon. Huminto ang kanyang tingin sa feed ng kamera na nakatutok sa likod ng hardin. Malapit sa isang malaking puno ng akasya, isang perpektong blind spot. Sa ilang pag-click lang ng mouse, ang live feed ay naging itim. Ang maliit na berdeng ilaw na nagsasabing, recording, ay namatay. Bukas. Bukas ang araw ng fiesta. Ang araw ng paghuhukom. Ang hanging dumadampi sa balat ni Amihan ay maligamgam. Dala ang himig ng masayang musika mula sa bayan at ang amoy ng pulbura mula sa mga paputok na nagsisimula ng magliwanag sa kalangitan. Araw ng fiesta. Isang araw na dapat ay puno ng saya, ngunit para kay Amihan, ito ay isa lamang ordinaryong hapon ng pagtatrabaho. Nakaupo siya sa isang bench sa hardin, habang si Sinag ay masayang naglalaro sa kanyang playpen na inilagay sa malambot na damuhan. Ang mga bagong laruan na bigay ni Amaranta ay nakakalat sa paligid, ngunit ang hawak-hawak pa rin ni Sinag ay ang luma at simpleng kalansing na gawa sa kawayan. Ang paborito nito. Napangiti si Amihan sa kabila ng mga bagong kamera na nakabantay sa bawat galaw niya at ng malamig na pakikitungo ni Gael nitong mga nakaraang araw. Ang makita lang na masaya at malusog si Sinag ay sapat na para gumaan ang kanyang pakiramdam. Ayan, hulihin mo ang tutubi, sabi niya sa bata habang iwinawagayway ang isang dahon sa harap nito. Isang malakas na kalabog ang biglang bumasag sa kanilang mapayapang sandali. Nagmula ito sa kabilang dulo ng hardin, malapit sa bodega ng mga gamit sa paghahalaman. Sumunod dito ang isang malakas na sigaw. Aray! Tulong! Tulungan ninyo ako! Napatayo si Amihan. Ang puso ay biglang kumabog. Kilala niya ang boses na iyon. Isa yon sa mga hardinero. Sandali lang, baby, ha? Bulong niya kay Sinag. Na tila hindi naman natinag sa ingay. Mabilis niyang sinilip ang direksyon ng sigaw. Nakita niya si Lorenzo na nagmamadaling tumakbo papunta roon. Anong nangyari? Sigaw ni Lorenzo. Nahulog po ako, sir. Naipit ang paa ko. Sigaw pabalik ng hardinero. Saglit na nag-alinlangan si Amihan. Ang utos ni Gael ay huwag na huwag iiwanan si Sinag kahit isang segundo. Ngunit ang sigaw ng paghingi ng tulong ay napakalakas. Paano kung malubha? Ang nangyari. Tumingin siya sa paligid. Ang ibang mga kasambahay ay abala sa loob ng bahay. Siya ang pinakamalapit. 5 segundo lang. Sabi niya sa sarili. Sisigaw lang ako para tumawag ng ibang tulong. Muli niyang sinulyapan si Sinag. Ligtas ito sa loob ng playpen, abala pa rin sa paglalaro. Ang hardin ay napapalibutan ng mataas na pader. Walang makakapasok. Sa isang desisyong gagambala sa kanya habang buhay, tumakbo siya papunta sa direksyon ng ingay. Tulungan ninyo si Mang Carding. Sigaw niya habang tumatakbo. Tawagin ninyo si Sir Gael. Hindi niya inabot ng 5 segundo. Nang makita niyang buhat na ni Lorenzo at ng isa pang guard ang hardinero, na tila hindi naman gaanong nasaktan, agad siyang tumalikod para bumalik kay Sinag. Ang buong pangyayari, mula sa pagkalabog hanggang sa pagbalik niya, ay hindi umabot ng 10 segundo. Ngunit ang 10 segundo na iyon ay isang kawalang hanggan. Habang papalapit siya pabalik sa bench, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Wala na ang tunog ng kalansing. Wala na ang ungol ng masayang sanggol. Ang playpen
ay walang laman. Napatigil sa pagtakbo si Amihan. Ang kanyang mga paa ay tila naging bato. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Sinag. Ang boses niya ay isang mahinang bulong. Sinubukan niyang tawanan ng sarili. Baka gumapang lang sa ilalim ng bench. Baka nagtatago. Nilapitan niya ang playpen. Inangat ang mga kumot. Tumingin sa ilalim ng upuan. Wala. Ang kalansing na kawayan ay nakahandusay sa damuhan, abandonado. Ang panik, isang dambuhalang alon, ay biglang humampas sa kanya. Ang mundo niya ay umikot. Ang masayang tunog ng fiesta ay naging isang nakakabinging ingay. Sinag. Ang sigaw niya ay puno ng purong takot at desperasyon. Isang sigaw na tila pumunit sa kalangitan. Umalingaungaw ito sa buong Villa Esmeralda, mas malakas pa kaysa sa anumang putok ng paputok. Tumakbo siya paikot-ikot, ang mga mata ay ligaw na naghahanap. Sa likod ng mga halaman, sa ilalim ng mga paso. Paulit-ulit niyang sinisigaw ang pangalan ng bata. Bawat sigaw ay mas desperado kaysa sa nauna. Ang mga pinto ng mansyon ay bumukas. Ang mga kasambahay, si Aling Loida at si Lorenzo ay naglabasan. Ang mga mukha ay puno ng pagkalito. At sa huli, lumabas si Gael. Hawak nito ang kanyang cellphone, ang mukha ay kalmado pa noong una. Ngunit nang makita niya ang playpen na walang laman at ang itsura ni Amihan na tila nasisiraan ng bait, ang mundo niya ay gumuho rin. Nasaan? Nasaan ang anak ko? Tanong ni Gael. Ang boses ay mahina, ngunit sa ilalim nito ay isang bulkan na handa ng sumabog. Hindi ko po alam, sir. Nawawala siya. Humagulgol si Amihan, hinahampas ang sariling dibdib. Sandali lang po akong umalis. 10 segundo lang. May sumigaw po kasi. Ang paliwanag niya ay nawala sa hangin. Ang tanging nakita ni Gael ay ang katotohanan sa harap niya. Wala ang kanyang anak, at ang babaeng pinagkatiwalaan niya ay ang dahilan. Ang pagmamahal, ang unti-unting nabubuong tiwala, ang mga sandali ng pag-asa, lahat ay naglaho na parang abo. Ang natira na lang ay ang dati niyang demonyo, ang galit at ang sakit. At sa sandaling iyon, habang ang langit ay nagliliwanag sa iba't ibang kulay ng paputok, isang tunog ang bumasag sa kanilang lahat. Ang pagring ng cellphone ni Gael, isang unknown number. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ito. Itinapat niya sa kanyang tainga. Walang nagsalita noong una. Tanging isang static na tunog. At pagkatapos, isang boses. Isang boses na binago ng computer, malamig, walang emosyon, at nakakakilabot. Ang tagapagmana ng mga Del Fuego ay nasa amin na. Huwag kayong tatawag ng pulis. Maghintay kayo sa aming tawag para sa ransom. Bago pa man makasagot si Gael, ang tawag ay pinutol na. Binitawan niya ang cellphone. Nahulog ito sa damuhan ng walang tunog. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nag-angat mula sa lupa at tumitig kay Amihan. Ang tingin na iyon ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Puno ito ng pagkasuklam, puno ng paninisi. Isang tingin na nagsasabing si Amihan ang may kasalanan ng lahat. Sa ilalim ng makulay ngunit mapanuksong liwanag ng mga paputok, ang hardin na dati paraiso nila ni Sinag ay naging isang personal na impyerno para kay Amihan. Ang mundo ni Gael Del Fuego ay naging isang tunnel. Isang madilim na tunnel kung saan ang tanging liwanag sa dulo ay ang imahe ng kanyang nawawalang anak. Ang lahat ng ingay sa paligid, ang hagulgol ni Amihan, ang mga bulungan ng mga kasambahay, ang dumarating na mga sirena ng pulis na palihim niyang tinawagan, ay walang kabuluhan. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang sakit, isang pamilyar na sakit na muling bumikwas mula sa libingan nito. Ang sakit ng pagkawala.
Una si Clarice, ngayon naman si Sinag. Tila ba isinusumpa siya ng tadhana na laging maiwang mag-isa. At sa gitna ng unos na ito, may isang taong kailangan niyang pagbuntunan ng lahat ng kanyang galit at pagkasira. Kasalanan mo to. Ang sigaw ni Gael ay parang kulog na dumagundong sa buong hardin. Tumama ito kay Amihan nang mas malakas pa sa sampal. Nakaluhod ito sa damuhan. Ang damit ay basa na sa nagsisimulang ambon. Ang muka ay isang maskara ng luha at putik. Sir, pakiusap. Maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa niya. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Umalingaw-ngaw ang boses ni Gael, puno ng lason. Ilang beses kong sinabi sa'yo na huwag mong iiwanan ang anak ko. Isa lang ang trabaho mo, Amihan. Isa lang. At pumalya ka pa. Bawat salita ay isang pako na lalong nagbaon kay Amihan sa lupa. Tumingin siya sa paligid. Naghahanap ng kahit isang taong kakampi sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay mga matang mapanghusga mula sa ibang mga katulong at isang blangkong tingin mula kay Lorenzo. Dumating ang mga pulis. Nagsimula ang investigasyon. Tinanong nila ang lahat. Si Amihan ang sentro ng kanilang mga tanong. Sino ang kaaway ninyo? May pinagkakautangan ka ba? May galit ba sa'yo dito sa mansyon? Paulit-ulit niyang sinabi ang nangyari. Ang sigaw, ang hardinero, ang 10 segundo. Ngunit sa pandinig ng lahat, lalo na kay Gael, ang kanyang kwento ay tunog ng isang palusot. Isang napakahinang dahilan para sa isang napakalaking kapabayaan. Maaaring kasabwat siya. Narinig ni Gael na bulong ng isang investigador sa kasama nito. Insider job. Ang mga salitang yon ang tuluyang sumira sa anumang natitirang hibla ng tiwala ni Gael. Ang babaeng minsan niyang hinangaan, ang babaeng nagbalik ng ngiti sa kanyang pamilya, ay isa na ngayong traidor sa kanyang paningin. Umalis ka sa pamamahay ko. Utos ni Gael. Ang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot. Ayokong makita pa ang pagmumukha mo. Umalis ka na. Sir, pakiusap. Get out. Ang sigaw na iyon ang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Amihan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga tuhod ay nanghihina. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay parang may pasan na bundok. Bawat patak ng ulan sa kanyang pising ay kasabay ng kanyang luhang walang tigil sa pag-agos. Wala na ang lahat. Ang trabaho, ang tiwala, ang batang minahal niya na parang sariling anak. Naiwan si Gael sa gitna ng kaguluhan, basang-basa sa ulan, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig sa loob ng kanyang puso. Desperado na siya. Walang lead ang mga pulis. Ang burner phone na ginamit ng mga kidnapper ay hindi mamatrace. Wala siyang magawa kundi maghintay. At sa pinakamadilim na oras ng kanyang paghihintay, tumunog ang kanyang telepono. Hindi ito ang mga kidnapper. Si Amaranta. Gael! Oh my God! Gael, nasaan ka? Ang boses nito ay nag-aapura at puno ng panik. May nakita ako. May narinig ako kanina sa bayan. Tungkol sa isang sanggol. Biglang nabuhayan ng dugo si Gael. Ano? Saan? Hindi ko alam. Pero may nag-uusap tungkol sa isang umiiyak na bata sa lumang simbahan sa may kanto ng San Mateo. Papunta na ako doon. Mag-ingat ka. Baka mapanganib. Bago pa man makasagot si Gael, ibinaba na ni Amaranta ang tawag. Para kay Gael, yun ay isang sinag ng pag-asa. Isang manipis na hibla na handa niyang kapitan. Hindi na siya nag-isip pa. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito.
kasunod ang mga pulis. Ngunit pagdating nila sa simbahan, wala silang naabutan. Ang lugar ay tahimik at abandonado. Ang pag-asa ni Gael ay muling namatay. Napasuntok siya sa manibela sa sobrang frustrasyon. Habang pabalik na sila sa mansyon, talunan at wasak, muling tumawag si Amaranta. Sa pagkakataong ito, umiiyak na ito. Gael, nakuha ko na siya. Ano? Nakuha ko na si Sinag. Ligtas na siya. Nasa akin na siya. Isang milagro. Iyon ang tanging naisip ni Gael. Pagdating nila pabalik sa gate ng Villa Esmeralda, isang tanawin ang bumungad sa kanila. Sa gitna ng ulan, sa ilalim ng liwanag ng mga poste, nakatayo si Amaranta. Ang kanyang mamahaling damit ay bahagyang marumi at punit sa isang bahagi. Ang buhok ay magulo. Ngunit sa mga bisig niya, mahigpit niyang yakap ang isang sanggol na nababalot sa kanyang coat. Si Sinag. Tumakbo si Gael, hindi alintana ang ulan. Kinuha niya ang kanyang anak, niyakap ito ng mahigpit, na tila hindi na niya ito bibitawan pa. Buhay. Ligtas. Pagkatapos ay binalingan niya si Amaranta. Nakita niya ang katapangan sa mga mata nito, ang pagod sa mukha nito. Niyakap niya ito ng mahigpit. You saved him, Amy. You saved my son. Sa harap ng mga pulis, sa harap ng lahat ng mga katulong, si Amaranta Valderrama ang naging bayani ng gabi. Ang kanyang kwento na matapang niyang sinundan ang mga kidnapper at naabutan silang iniiwan ng bata ay pinaniwalaan ng lahat. Sa di kalayuan, sa labas ng gate, isang anino ang nakatayo sa ilalim ng puno, basang sisiw sa ulan. Si Amihan. Hindi pa pala siya tuluyang nakaalis. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang perpektong pamilya. Si Gael, si Amaranta, at si Sinag, na magkakayakap sa gitna ng tagumpay. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Pinalayas, pinagbintangan, at ngayon, pinalitan. Bago siya tuluyang tumalikod sa masakit na tanawing iyon, may isang bagay sa lupa ang kumislap dahil sa tama ng ilaw. Isang maliit na bagay na nahulog malapit sa lugar kung saan nawala si Sinag kanina. Pinulot niya ito. Isang butones, isang kakaibang butones na may disenyo ng angkor. Hindi ito pamilyar. Hindi ito galing sa damit niya o sa damit ng mga hardinero. Ngunit alam niyang nakita na niya ito dati. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa kanyang palad. Ito na lang ang natitira sa kanya. Isang maliit at tila walang kwentang butones. Isang piraso ng isang palaisipan na hindi pa niya alam kung paano buuin. Ang amoy ng kalawang at alikabok ang bumati kay Amihan. Ang kanyang bagong tahanan ay isang maliit at masikip na kwarto sa paupahan, malayo sa karangyaan ng Villa Esmeralda. Ang malambot na kama ay napalitan ng isang manipis na banig. Ang malawak na bintanang may tanawin ng hardin ay napalitan ng isang maliit na bintanang may rehas na tanaw, ang maruming eskinita. Pinalayas, pinagbintangan, itinapon na parang basura. Sa unang 2 araw, hinayaan ni Amihan ang sarili na malunod sa kalungkutan. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang tingin ng pagkasuklam ni Gael, ang pag-iyak ni Sinag, ang matagumpay ng ngiti ni Amaranta. Ang sakit ay tila isang pisikal na bagay, isang mabigat na bato na nakadagan sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa bawat paghinga. Ngunit sa 3 araw, habang nakatitig siya sa kisame na puno ng agyo, may ibang damdamin na nagsimulang pumalit sa sakit. Determinasyon. Bumangon siya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang nag-iisang bagay na nag-uugnay sa kanya sa gabing iyon. Ang butones. Pinagmasdan niya itong mabuti sa ilalim ng mahinang ilaw ng bumbilya.
Isang metal na butones na kulay tanso na may nakaukit na disenyo ng isang angkla. Kakaiba. Hindi ito basta-basta nabibili. Saan ko ba ito nakita? Paulit-ulit niyang tinanong ang sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na binabalikan ang bawat detalye ng mga araw niya sa mansyon. Ang mga uniforme ng guard, ang mga damit ng hardinero, ang mga barong ni Gael. Wala. At bigla, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi ito malinaw. Parang isang lumang litrato. Isang lalaki na nakatalikod. May kausap sa cellphone. Nakasuot ng isang madilim na jacket. Ang jacket na iyon, sa may bandang pulsuhan, may mga butones. Mga butones na kumikinang kapag tinatamaan ng ilaw mula sa poste. Ang lalaking iyon, si Lorenzo. Napamulat si Amihan. Ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. Si Lorenzo ang pinsan ni Gael. Naalala niya ang gabing nakita niya itong may kausap sa labas ng gate. Pagkatapos umalis ni Amaranta. Naalala niya ang pag-aalala sa mukha nito noong gabing nawala si Sinag. Isang pag-aalalang tila peke, tila scripted. Posible kaya? Ang ideya ay tila kabaliwan. Bakit gagawin iyon ni Lorenzo sa sarili niyang kadugo? Ngunit ang pagdududa, minsan maitanim, ay mabilis na naguugat. Kailangan niya ng pruweba. Kinabukasan, isinuot ni Amihan ang isang lumang sombrero at salamin para magpanggap. Gamit ang natitira niyang pera, pumunta siya sa isang maliit na karinderya malapit sa Villa Esmeralda, isang lugar kung saan madalas kumain ang mga gwardya at driver ng mga mayayaman. Umupo siya sa isang sulok, nagkunwaring nagbabasa ng dyaryo, ngunit ang kanyang mga tainga ay nakatutok sa usapan ng dalawang security guard mula sa kabilang subdivision. Kawawa naman si Sir Gael, ano? Sabi ng isa. Buti na lang at nahanap agad ni Ma'am Amaranta. Oo nga Ang galing ng timing niya. Sabi ng kakilala ko sa villa, bago pa man daw tumawag ang mga kidnapper, alam na raw ni Ma'am Amaranta kung saan hahanapin. Parang may informant daw. Napahigpit ang hawak ni Amihan sa kanyang baso. Informant? Ang kwento pa nga, dagdag ng gwardya. Nung araw na yon, may nag-away daw na hardinero at si Sir Lorenzo. Pero pagkatapos, parang wala lang. Balik trabaho agad. Ang weird daw. Ang bawat salita ay isang piraso ng puzzle. Ang pag-aaway, ang distraction, ang informant, ang butones. Lahat ay nagsisimulang magdugtong-dugtong. Hindi ito kapabayaan. Ito ay isang plano, isang masalimuot at masamang plano. At si Amaranta at Lorenzo ay nasa gitna nito. Ngunit paano niya ito sasabihin kay Gael? Sino ang maniniwala sa isang pinalayas na katulong laban sa isang bayani at sa sarili nitong pinsan? Alam ni Amihan na wala siyang pag-asa kung dadaanan niya ito sa tamang proseso. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay na desperado, isang bagay na mapanganib. Sa loob ng 2 araw, binantayan niya ang routine ni Gael. Nalaman niyang tuwing alas 7 ng umaga, umaalis ito ng mansyon para pumasok sa opisina, laging nag-iisa sa kotse. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nang umagang yon, habang ang araw ay sumisikat pa lamang, nag-abang si Amihan sa kanto, ilang metro mula sa gate ng Villa Esmeralda. Ang puso niya ay kumakarera. Ang mga kamay ay nanlalamig. Hawak niya ng mahigpit sa kanyang palad ang butones. Nang makita niyang papalabas na ang itim na sasakyan ni Gael, huminga siya ng malalim. Ito na yon. Nang papalapit na ang sasakyan, tumakbo siya sa gitna ng kalsada, itinataas ang kanyang mga kamay. Isang malakas na pagpreno ang umalingaw-ngaw sa tahimik na umaga. Tumigil ang kotse ilang pulgada lang mula sa kanya.
Bumukas ang bintana ng sasakyan. Ang mukha ni Gael ay isang maskara ng gulat na mabilis na napalitan ng galit. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang magpakamatay? Hindi natinag si Amihan. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ay nawala, napalitan ng isang desperadong katapangan. Sir Gael, sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Kailangan niyo po akong pakinggan. Hinawakan niya ang butones, inilantad ito sa kanyang palad na tila isang hiyas. Tungkol po ito kay Sinag at kay Ma'am Amaranta at sa pinsan ninyong si Lorenzo. Niloko po nila kayo. Niloko kayo? Ang mga salita ni Amihan ay parang mga batong inihagis sa isang kalmadong lawa, lumilikha ng mga alon ng pagdududa at gulo sa isipan ni Gael. Nakaupo sila ngayon sa loob ng opisina niya sa mansyon. Ang pormalidad ng silid ay hindi nakatulong para palamigin ang tensyong namamagitan sa kanila. Binibigyan kita ng 5 minuto, Amihan. Malamig na sabi ni Gael, ang mga daliri ay nakasara ng mahigpit sa kanyang mesa. Kung ito ay isa na namang kasinungalingan para makabalik ka dito, wala na po akong pakialam kung makabalik ako o hindi, sir. Putol ni Amihan. Ang takot na nakita ni Gael sa kanya noon ay wala na. Ito ay isang babaeng walang ibang gustong gawin kundi ilabas ang katotohanan. Ang inaalala ko lang ay si Sinag. Inilapag niya ang butones sa makintab na mesa. Ang maliit na bagay na tanso ay kumikinang na parang isang ebidensya ng krimen. Nakita ko po yan sa jacket ni Sir Lorenzo. Ang jacket na suot niya nung gabi bago ang fiesta. Ang gabi kung kailan nakita kong kausap niya si Ma'am Amaranta ng palihim. Ikinuwento ni Amihan ang lahat. Mula sa tawag na naririnig niya kay Amaranta, ang kakaibang galaw ni Lorenzo, ang perpektong timing ng aksidente sa hardin, at ang sobrang bilis na pagkakahanap ni Amaranta sa bata. Ang mga piraso ng kanyang hinala, kapag pinagsama-sama, ay bumuo ng isang larawan ng isang planadong krimen. Habang nakikinig si Gael, ang kanyang mukha ay nanatiling blanko, ngunit sa loob niya ay may digmaang nagaganap. Ang isang bahagi niya ay gustong tawaging baliw si Amihan. Si Lorenzo, ang kanyang pinsan. Si Amaranta, ang babaeng nagligtas sa kanyang anak. Bakit nila iyon gagawin? Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging matagal nang may nararamdamang mali, ay nagsasabing makatwiran ang mga sinasabi ni Amihan. Bakit nga ba may blind spot sa CCTV sa lugar? Kung nasaan si Sinag, bakit parang alam ni Amaranta ang gagawin bago pa man siya tawagan? Isa lang po ang paraan para malaman ang totoo, sir. Sabi ni Amihan. Kailangan nating hulihin sila sa sarili nilang bitag. Nag-alinlangan si Gael. Ito ay isang sugal. Isang mapangpanganib na sugal. Ngunit nang sulyapan niya ang butones at pagkatapos ay ang mga mata ni Amihan na puno ng sinseridad, gumawa siya ng desisyon. Gawin natin. Kinahapunan, ipinatawag ni Gael si Lorenzo sa kanyang opisina. Naroon din si Amaranta na dumating para bisitahin si Sinag. Laging nagpapakita ng kanyang pagmamahal. Ang opisina ay tahimik. Ang hangin ay mabigat. Gael, is everything okay? Tanong ni Amaranta. May bahid ng pag-aalala ang boses. Ang seryoso mo naman. Hindi sumagot si Gael. Tumingin siya kay Lorenzo, na halatang hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Lorenzo, panimula ni Gael. Ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. Tumawag ang mga pulis kanina. May nahanap silang bagong witness. Nakita ni Gael ang bahagyang pag-igtad ni Lorenzo. Ang pawis sa noo nito ay nagsimulang mamuo. Witness? Talaga? Mabuti naman. Ano raw ang nakita? Tanong ni Lorenzo pilit na pinapatatag ang boses.
Nakita raw niya ang mukha ng isa sa mga dumukot at nakita rin daw niya ang kotse na ginamit nila. Si Amaranta ay nanatiling kalmado, umiinom ng tsaa, ngunit ang kanyang mga mata ay lihim na sumulyap kay Lorenzo, isang babala na huwag magpahalata. May nakuha rin silang ebidensya sa pinangyarihan, dagdag ni Gael. Dahan-dahan niyang inilabas ang butones at inilapag ito sa gitna ng mesa. Pamilyar ba ito sa'yo, Lorenzo? Ang epekto ay agaran. Namutla si Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, nakapako sa butones. Hindi niya maitanggi ang takot na gumapang sa kanyang muka. Hindi, hindi ko alam yan. Huwag ka nang magsinungaling. Biglang bumukas ang pinto ng adjoining room. Lumabas si Amihan. Nakita kitang suot yan, Lorenzo. At narinig kong nag-uusap kayo ni Amaranta. Ang sigaw ni Amihan, ang kanyang boses ay puno ng akusasyon. Ang paglabas ni Amihan ay ang mitya na nagpasabog sa lahat. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Sigaw ni Amaranta, tumayo. Gael, naniniwala ka sa sinungaling na to? Hindi siya ang sinungaling dito, Amaranta. Sagot ni Gael, ang kanyang boses ay ngayon ay nag-aapoy na sa galit. Tumingin siya kay Lorenzo. Sabihin mo ang totoo, Lorenzo. Ngayon na. Bago ko pa ibigay ang ebidensyang ito sa mga pulis. Ang presyon ay sobra para kay Lorenzo. Ang takot sa pagkakakulong, ang takot kay Gael, ang pagkakasala, lahat ay bumuhos. Patawarin mo ako, Gael. Biglang lumuhod si Lorenzo, humahagulgol. Wala akong choice. Kailangan ko ng pera, si Amaranta. Siya ang nagplano ng lahat. Ang pag-amin ay parang bombang sumabog sa kwarto. Wala kang kwenta. Sigaw ni Amaranta, sinugod si Lorenzo. Bakit ka umamin? Tama na. Sigaw ni Gael, humarang sa pagitan nila. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Amaranta, puno ng isang klase ng pagkasuklam na hindi niya kailanman naisip na mararamdaman niya para sa babaeng ito. Ikaw, ang boses ni Gael ay nanginginig sa galit. Ginamit mo ang anak ko? Para saan? Para magmukha ka kang bayani? Para makuha mo ako? Ang maskara ni Amaranta ay tuluyan ng nahulog. Wala na ang matamis na ngiti, ang pekeng pag-aalala. Ang natira ay isang mukha na pinapangit ng galit at desperasyon. Ginawa ko yon. Dahil dapat ako ang nandoon, Gael. Sigaw niya, parang isang baliw. Ako dapat ang asawa mo. Ako dapat ang ina ng anak mo. Pero mas pinili mo pa rin ang patay mong asawa. At ngayon pinipili mo ang hamak na katulong na yan. Tinuro niya si Amihan. Ano bang meron siya na wala ako? Wala siyang kwenta. Isa lang siyang pulubi. Mali ka, sabi ni Gael. Ang boses ay bumaba. Naging malamig pero matatag. Tumingin siya kay Amihan, na nakatayo ng matuwid sa kabila ng lahat ng insulto. Mayroon siyang isang bagay na kailanman ay hindi mo magkakaroon, Amaranta. Isang pusong marunong magmahal ng totoo, nang walang hinihinging kapalit. Dumating ang mga pulis, dala ng tawag ni Gael bago pa man magsimula ang komprontasyon. Habang pinuposa sa sina Amaranta at Lorenzo, si Amaranta ay patuloy sa pagsigaw ng mga sumpa at sisi. Si Lorenzo ay nakayuko, wasak na wasak. Nang mailabas na ang mga kriminal, isang mabigat na katahimikan ang bumalot muli sa opisina. Naiwan, sina Gael at Amihan. Ang bagyo ay lumipas na. Ang katotohanan ay lumabas na. Dahan-dahang lumapit si Gael kay Amihan. Sa mga mata niya, nakita ni Amihan ang pagkawala ng lahat ng galit, napalitan ng isang malalim na pagsisisi at pasasalamat. Amihan,
Ang kanyang pangalan sa mga labi ni Gael ay tila isang panalangin. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko. Mali ako. Maling-mali ako. Yumuko si Amihan. Pinapahid ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Luha ito ng kaluwagan. Ang mahalaga po, ligtas si Sinag. At alam niyo na ang totoo. Dahil sa'yo, dugtong ni Gael. Hinawakan niya ang kamay ni Amihan, isang kilos na puno ng respeto at damdamin. Dahil sa tapang mo, utang ko sa'yo ang buhay ng anak ko. At ang buhay ko. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga guho ng kasinungalingan, isang bagong pundasyon ang naitatag. Isang pundasyong gawa sa katotohanan, tiwala, at isang pag-ibig na nagsisimula pa lang umusbong mula sa mga bitak ng kanilang mga puso. Ilang buwan ang lumipas. Ang balita tungkol sa kaso ng mga Del Fuego ay naging laman ng mga pahayagan sa loob ng ilang linggo bago ito tuluyang humupa at napalitan ng mga bagong iskandalo. Si Amaranta Valderrama at Lorenzo ay kapwa na patunayang nagkasala. Ang kanilang kasakiman at pagpapanggap ay nagdala sa kanila sa isang lugar na mas malamig pa kaysa sa mansyon na minsan nilang pinangarap ang kinin, ang malamig na rehas ng bilangguan. Ngunit habang ang hustisya ay gumugulong sa korte, isang ibang klasing paghilom ang nagaganap sa labas nito. Isang paghilom ng mga pusong sinugatan ng kasinungalingan at pagtataksil. Ang daan papuntang probinsya ng Tala-Araw ay malayo at paliko-liko. Ngunit para kay Gael, bawat kilometro ay isang hakbang palayo sa madilim niyang nakaraan at isang hakbang palapit sa posibleng liwanag ng kanyang hinaharap. Katabi niya sa sasakyan si Sinag na mahimbing na natutulog sa kanyang car seat. Yakap-yakap ang kalansing na kawayan. Ang simpleng laruang iyon ay naging isang paalala, isang simbolo ng pag-aalagang totoo at walang kapalit. Nang marating niya ang maliit na baryo kung saan nakatira si Amihan, tila siya napunta sa ibang mundo. Ang marangyang Villa Esmeralda ay napalitan ng mga simpleng bahay na gawa sa kahoy at pawid. Ang ingay ng syudad ay napalitan ng awit ng mga ibon at halakhak ng mga batang naglalaro sa kalsada. Ang polusyon ay napalitan ng sariwang hangin na amoy dagat at mga bulaklak. Dito lumaki si Amihan. Ngayon ay naiintindihan na niya kung saan nagmula ang busilak na puso nito. Nang makita niya ang maliit na bahay na itinuro sa kanya, isang bahay na may mga tanim na gumamela sa bakuran, bumilis ang tibok ng puso ni Gael. Mas kinakabahan pa siya ngayon kaysa sa alinmang business deal na hinarap niya. Maingat niyang binuhat si Sinag at naglakad papunta sa pinto. Kumatok siya ng 3 beses, ang bawat katok ay isang dasal. Bumukas ang pinto. At doon, nakatayo si Amihan. Ang kanyang buhok ay nakatirintas, suot ang isang simpleng duster. Ang gulat sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Nang makita ni Amihan si Gael sa kanyang pintuan, karga-karga si Sinag, ang mundo niya ay huminto. Ang batang pinangarap niya gabi-gabi, ang batang tinuring niyang anak, ay narito. Isang bahagi ng kanyang puso ang gustong tumakbo at yakapin ang bata. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging may peklat pa rin ng sakit, ay nag-aalinlangan. "Sir Gael," ang tanging nasabi niya. "Gael na lang?" Sabi nito, ang boses ay mahina at puno ng pagpapakumbaba. "Pwede ba kaming pumasok?" Sa loob ng maliit nilang sala, ang katahimikan ay nagsalita, nang higit pa sa mga salita. Gising na si Sinag, at nang makita nito si Amihan, isang pamilyar na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, at ang mga maliliit na braso ay iniabot sa kanya. Hindi na napigilan ni Amihan ang sarili. Kinuha niya si Sinag at niyakap ito ng mahigpit. Ang amoy ng bata, ang bigat nito sa kanyang mga bisig, pakiramdam niya ay muli siyang nabuo. Ang lahat ng kulang sa kanyang pagkatao sa loob ng nakaraang mga buwan ay napunan sa isang yakap lang.
Pinanood ni Gael ang eksena sa harap niya at isang mainit na damdamin ang dumaloy sa kanyang dibdib. Pamilya. Ganito pala ang pakiramdam ng isang tunay na pamilya. Hindi ito tungkol sa dugo o apelido. Ito ay tungkol sa koneksyon, sa pagmamahal na hindi maipaliwanag. Nang sa wakay ay tumingin sa kanya si Amihan, ang mga mata nito ay puno ng luha, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Maraming nagbago sa mansyon, panimula ni Gael. Pinaalis ko na ang lahat ng dati naming kasambahay. Nag-hire ako ng mga bago. Pero hindi pa rin pareho. Ang lamig pa rin. Ang tahimik. Huminga siya ng malalim. Dahil wala ka doon. Dahil wala ang nag-iisang taong nagbigay ng init at buhay sa lugar na iyon. Tinitigan niya si Amihan. Ang puso ay nasa kanyang mga mata. Natutunan kong magpalit ng diaper, Amihan. Natutunan kong magtimpla ng gatas at magpakain ng lugaw. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pero hindi ko kayang kantahan si Sinag ng kanta tungkol sa mga maya. Hindi ko siya kayang patawanin tulad ng pagpapatawa mo sa kanya. At higit sa lahat, hindi ko kayang mahalin siya sa paraang minamahal mo siya. Lumuhod si Gael sa harap ni Amihan. Isang kilos na hindi kailanman inakala ni Amihan na gagawin ng isang Gael del Fuego. Hindi kita inaanyayahang bumalik bilang yaya ni Sinag. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Inaanyayahan kitang bumalik bilang ilaw ng aming tahanan, bilang pamilya namin, bilang kabiyak ng puso ko, kung papayagan mo. Ang bawat salita ni Gael ay isang alon na unti-unting naghuhugas sa lahat ng natitirang sakit at takot sa puso ni Amihan. Ang pagmamahal na matagal na niyang ikinukubli sa takot na hindi ito nararapat para sa kanya ay ngayon malaya ng umagos. Hindi siya sumagot. Sa halip, marahan niyang ibinigay si Sinag kay Gael. Pagkatapos sa harap ng kanyang mga magulang, na tahimik na nanonood mula sa kusina, inilahad niya ang kanyang kamay at tinulungang tumayo ang lalaking minamahal niya. Ang sagot niya ay nasa kanyang mga mata. Oo, makalipas ang 1 taon. Sa hardin ng Villa Esmeralda, wala nang bakas ng anumang blind spot o madilim na alaala. Ang dating bench kung saan nagsimula ang bangungot ay pinalitan ng isang duyan. Dito, magkatabing nakaupo sina Gael at Amihan. Sa damuhan sa harap nila, si Sinag, na ngayon ay isa ng bibong-bibong toddler, ay masayang tumatakbo. Hinahabol ang isang tutubi. Ang tawa nito ay ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Hindi na sila si Sir Gael at Amihan na kasambahay. Sila na si Gael at Amihan, mag-asawa, magulang, magkasama sa hirap at ginhawa. Ang mansyon na dati impyerno para kay Amihan ay isa ng tunay na tahanan. Yakbayan ni Gael ang kanyang asawa at isinandal naman ni Amihan ang kanyang ulo sa balikat nito. Pinanood nila ang kanilang anak, ang buhay na simbolo ng kanilang pag-ibig. Isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan, pinatatag ng katotohanan, at binuo ng isang pusong hindi tumitingin sa estado sa buhay, kundi sa kakayahang magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Hinawakan ni Gael ang kamay ni Amihan. Tumingin siya sa asawa niya, pagkatapos ay sa kanilang anak na tumatakbo sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw. Sa wakas, bulong niya, hindi lang kay Amihan, kundi sa buong mundo. Umuwi na ako. At sa pagkakataong ito, alam niyang ang pag-uwi niya ay panghabang buhay na. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagpapatunay na ang isang pamilya ay hindi nabubuo sa dugo, yaman o apelido. Ito ay isinilang mula sa pag-aaruga, itinayo sa pundasyon ng katapatan at pinatitibay ng pag-ibig na walang kondisyon. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay
Sana po ay may aral kayong napulot at inspirasyong baon sa inyong mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Amihan Gael at Sinag? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabihin na rin kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, kwentong pag-ibig.